Bakak ni mo ng tag-20 nga bugas. Diha, kasayop. Scam! Tawag, ana, in short. Para di na tamutaas ang storya dire. Di manggod, nga ni manggod na, og politiko ka, mutungtong kag itablado, og unsay ingno nimo, timan-an nas tao. Mustorya kag ingon ana, siguro kay tungod, maay mo kinabuhi, naman mo'y kaya manggod. Pero kung pila man bugas siro, 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang. Hindi natin maiwasan na makita talagang nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titignan po natin, kahit na yung mga nag-e-export na mga bansa ay tumataas din ang presyo nila, halos katumbas lang ng pagtaas nandito sa Pilipinas. Sa Vietnam, where they export millions and millions of tons every year. Sa Thailand, ganun din, nag-e-export sila ng millions and millions of tons. Pinag-aral ko at tinignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa? Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo ng pataasan ng presyo ng langis. Pag tumaas ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat yan ay kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay maging sapat na hindi na tayo nag-i-import, mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer at sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. Ito naman ay galing kay Mark. Please don't phase out our traditional jeepney. Ito po ay simbolo ng Pilipino. Meron pa kay Sofia. I hope you can do something about our jeepney. It is getting worse. At ito naman from Eduardo. Let's industrialize, sir, maski motorcycle lang para sa lahat ng tricycle sa bansa ang umpisa. Alam nyo, totoo na nga naman ito, ang jeepney kinikilala na sa buong mundo. Hindi po natin pinapalitan ang ating traditional na jeepney. Ginagawang lang nating modern. Dahil yung pagkalinipat natin, ang gagawin natin electric yung mga yan, ay mas malaki ang kikitain ng ating mga nagpapasada. Dahil ang cost per kilometer ng mga electric na bagong modernized na jeepney ay mas mababa. Mas maganda nga ang kita ng ating mga nagpapasada. Bukod pa ron, hindi tayo nagdadagdag sa pollution at tayo sa Pilipinas ay ginagawa natin ang lahat ng kaya natin gawin para naman tugunan ang problema ng climate change. Pero higit pa sa pagbabago at pagmoderno ng mga pampublikong sasakyan, kailangan na rin nating iwanan ang lumang pag-uugali sa kalye. Dapat moderno na rin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa pagmamaneho. Nagbibigayan, may konsiderasyon sa kapwa, sumusunod sa batas, trapiko. Yan ang mga kailangan nating i-modernize din. Tama na yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya, pagpapark sa tabi ng daan na nagiging obstruction sa daloy ng traffic. Bagong Pilipinos na po tayo, disiplina ang dapat pairalin.